Hello sa mga idol, welcome ulit for another content and for today's video, ayan, i-unbox na rin natin itong isang mura at bagsak presyo na tablet ngayon ni Videoon, ang Videoon VPad 2. Ito na kayang perfect tablet para sa inyo, tara pag-usapan natin. Idol, ayan, i-unbox na rin natin itong isang feature natin, of course, dito sa ating video, which is a Videoon VPad 2. Isang napakamurang tablet ngayong 2026 na pwede natin ma-recommend sa mga consumers na naghahanap ng tablet na gagamitin nila sa pangangailangan ng anak nila when it comes to learning activities. So, meron kasi itong mga AI learning features na mamaya is, of course, i-explore natin yan. At maganda kasi dito, very interesting yung kanyang prices. 5 to 6,000 pesos dito sa VPad 2. Napakamura. And ang maganda dito, ito, naka 4G na siya mga idol, di ba? Pwede nyo siyang lagyan ng SIM card. So, anywhere, pwede po kayong mag-internet na kahit na wala kayo wifi, mag-load lang kayo, all goods na siya. So, yung napili nating color is yung deep gray. And this is a 3GB, 64GB of internal storage na variant. Kaya kung interested kayo dito lang kayo bibili sa ating link. So, tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang mo itong VPad 2. Dahil dito sa ating video, meron pa kayong additional discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. Exclusive lang yan sa ating video, kaya dito lang kayo bibili, okay? And Nowhere's official store po ni Itel ang pagbibilan nyo netong VPad 2. So tara mga idol, samahan nyo akong i-unbox itong bagong labas na Videoon VPad 2. Ito yung box ng Itel Videoon VPad 2. So dalawa to dahil may kasama po tong freebie na keyboard case. So ito, unbox muna natin yung kanyang keyboard case. So di ba, affordable tablet pero may keyboard. Napakalupit. So, VPad 2, 4G keyboard case ng Videoon. And again, it is free or included talaga yan dito sa device. So, ayan siya. Check natin. In fairness, 5 to 6,000 pesos pero may keyboard. Paldo kayo dito. Oh. Okay naman. Mamaya, natin siya. Connect natin siya. Pwede to for kiddos natin na gagamitin sa pag-aaral, di ba? Pwede mga idol dahil meron na siyang kasamang keyboard, which is very, very nice. So, ito yung Videoon VPad 2. So, it's 4G. Maganda dito, nalalagyan din siya ng SIM card. So, ayan siya. And napili nating color is yung anong color to? Deep gray. So, ito yung specs niya. It's 64GB of internal storage with 3GB of RAM. Ako nga rin, nabasa ko. Pero huwag kayo malilin lang dito sa 8GB na yan, Hindi po yan yung totoong RAM yan. Fake news na yan lang. Napakaliit na yan. Yung napakatiting na yan. Yan talaga yung RAM yan. 3GB lang. So, it's 10.1 inches display. A Unisoc T615 processor with 5,000 mAh battery capacity in AI Smart Learning. So, VPad 2. Okay. Dito naman sa gilid ng box. Ayan. Same din. So, open na natin tong tablet na to with AI Smart Learning. VPad 2 ng Videoon. So, tanggalin na natin yung plastic niya. It's Unisoc T615 processor. 8-core, 10.1 inches bright display. A 5,000 long-lasting battery and efficient AI Academy. So, marami po itong kumbaga learning feature na perfect sa mga kiddos natin. And in fairness for the texture ng tablet, maganda. Para siyang sandpaper na hindi mo maintindihan. Parang mas better siya sa grip. Especially iba pasmado, ayan, okay na okay yung texture niya to, hindi siya madulas. Meron tayong single camera dito, AI camera nakalagay. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker and microphone. Tapos nandito yung kanyang headphone jack. Sa taas, nandito yung SIM tray, Type-C port, and yung microphone. Sa left side is yung speaker grills, dalawa. Sa baba, wala. Kasi ang orientation talaga nito is pag ganito. Okay? So, paano ba to? Tanggalin na natin ba? So, wag nyo akong gayahin. Nasama ko yung screen protector na natanggal. So, may kasama to screen protector. Naalis ko din, buwisit. Ayan, no? So, ayan na, wala na. Useless na yan. Pero may screen protector to na doble dito sa pagkapil. Ang bilis eh. Usually kasi iba nakadikit talaga. Pero dito, yun,
Meron siya screen protector, na alis ko lang. So, open na natin si VPad 2. Ayan, Villa On powered by Android. And, syempre, kabit natin yung kanyang keyboard case. Check natin. Ayan. O, di ba? Okay na okay. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. Setup na natin si VPad 2. So, ganito yung setup niya pag naka-keyboard. Yung keyboard, kailangan nyo siya i-connect sa Bluetooth niya. Pero naka-on na siya eh. Connect. Ayan o, connect. Let's try Ayan, connect. Bluetooth on natin, syempre. So, ayan, i-connect nyo na lang siya sa keyboard. Ngayon, explore natin tong Villa On. So, as you can see dito, marami siyang mga pang bata, kumbaga. Ayan, ITEL Academy. So, yun nga, kaya tinatawag nito itong ITEL. Diba? So, kahit na sa, ano siya, ibang brand. So, ITEL Academy, meron siya part din to ng Transsion. As you can see naman dito. So, meron siyang AI study. O, diba? Perfect na perfect as a learning tool sa mga chikiting natin. Ayan, ang dami. Photo correction, finger tap, blah, blah, blah. ITEL Academy. Ayan, very helpful din. Agree. Ayan, so, global standard. Kailangan ng password pero hindi na. Basta setupan nyo na lang siya. Sa settings, explore din natin yung settings niya. About tablet, so Villa On, it's 64GB only, 3GB of RAM. So perfect lang to for a basic tablet. Of course, hindi to perfect for gaming. It's Unisoc processor, T615, 5,000 mAh battery capacity. Expect na natin for a tablet device, mababa talagang quality ng camera ng mga to. Especially sa mga budget meal na tablet, hindi na ako naghahangad ng magandang quality ng camera dito. Ayan, perfect siya for video calling. Ayan. Sa screen naman, yung screen niya hindi siya ganun ka-sharp when it comes sa resolution niya. Ayan, sa display, 100% na nga yan, no? Medyo hindi siya hindi mataas yung ano niya. Screen brightness niya. And nasa 60Hz refresh rate lang po itong Villa On VPad 2. So, ayan, kung naghanap kayo ng very affordable na tablet at syempre maganda dito, nasasalpakan po ito ng SIM card. Yung link yan na din sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo na makuha itong Villa On VPad. Next mga idol is first impressions natin. Ito si VPad 2. So, gumawa tayo ng first impression nito based sa kanyang specifications. Or gumawa tayo ng first impression nito na wala pa yung unit. Ngayon na nawakan na natin yung unit, mag-share tayo ng first impressions na ngayon na na-unbox or hands-on na natin itong device na ito. Unang-una yung kanyang form factor. In fairness, magaan siya. Siyempre, it's 5,000 mAh battery capacity. Expect nyo talaga magaan itong tablet na to. Pero yung ano niya, yung texture niya, doon ako natuwa kasi usually, di ba, iba nadudulasan or hindi comfortable hawakan yung mga tablets nila, nahuhulog or ano. Ito maganda yung feeling or maganda yung texture. Hindi siya madulas sa kamay, which is very, very interesting. So, syempre, ang ano niya ito, pag nilagay nyo ng case, hindi nyo na mahawakan yung ganitong texture. Kaya, yun, maganda lang naman tong addition for the Villa On VPad 2. Kahit na wala siyang case, maglaro kayo dito, hindi po kayo makangawit. Very lightweight at maganda yung texture ng kanyang tablet. Next, yung kanyang screen. The screen is very interesting. Malaki, it's 10.1 inches. So, biruin mo for a price na 5,000 to 6,000 pesos na kapag offer ng malaking display na tablet, syempre. Pero, the sad part is 60Hz refresh rate. So, siguro acceptable na yan for a tablet na usually around 5,000 to 6,000 pesos today. So, yan mga idol. Okay naman po yung kanyang screen size. The resolution nung display, mahalata nyo hindi siya ganun ka-sharp. Ayan. And the screen brightness, medyo mababa. Yun lang naman yung comment ko doon. Next, yung kanyang operating system. Sa operating system, it is powered na ng Android 16. Yun yung maganda dito. Android 16 na to right out of the box, di ba? And I think it's parang basic lang na Android to eh. Hopefully, it's not Go edition. Pero yun, all goods naman, naka-Android 16 na siya. At hindi na kayo maghihintay na i-update itong device na to. So, when it comes sa processor niya, as you can see sa box, is Unisoc T615 processor. So, sa mga basic tasks, basic games, or mga light games, kaya niya naman i-handle, no worries.
Pero hindi ko siya masuggest for gaming. Siyempre, mababa RAM at mababa storage. I think meron tong 128 pero mababa pa rin ang RAM. Kaya hindi siya magandang panglaro. Pero let's try to play or i-game test natin to. No worries, maglalaro tayo ng ML, COD, hindi na siyempre Genshin of course. PUBG, mga ganyan. Stay tuned lang. Pero malakas ang kutob ko, MOBA games, kayang-kaya nito mga idol. So, pag mga MOBA games, pwede naman kayo maglaro dito, pero syempre, ano pa rin natin, yung game test natin yan. Processor, ulitin ko, kaya naman yan mag-handle ng mga day-to-day tasks, hindi naman siya mabagal mag-scroll, hindi siya mabagal mag-open ng apps or wala namang ganun sobrang delay when opening of applications. Pero syempre, malaki pa rin effect ang 3 GB of RAM neto. Kaya meron kayo minsan at meron pa rin kayo may experience na mga delay or slow response dito dahil sa kanyang mababang RAM. So, pag napuno na yung RAM, doon kayo maka-experience ng mga masakit na ulo na mga slow response dito sa tablet na to. So, when it comes sa camera, ulitin ko, it's very basic naman at di na tayo magre-reklamo dyan. 8 megapixel rear at 5 megapixel front. So, expect na natin yung quality nito. Hindi naman siya ganun kaganda at ulitin ko, hindi na usually, majority ng mga tablets sa ganitong presyo, nakikita natin talaga mababang specification ng camera or hindi talaga nila ina-effortan kasi naman, syempre, wala namang ganong gumagamit ng front-facing camera or rear camera ng isang tablet to take some photos. Usually, ang use nito is for video calling. So, dapat ito talaga yung finokusan nila front-facing camera dahil panigurado ito ang parating mga gamit pag nagvi-video call. For example, Google Meeting, ngayon Zoom, di ba? Siyempre, pangit yung quality niya, baka mukha kayong makulimlim. Pero, tinay ko naman kanina, pag video call or sa mga front-facing camera, pwede naman. It can give justice naman for the quality. Pero, syempre, iba pa rin yung experience ng isang mobile smartphone. Ng isang mobile device. Kaya wag niyo i-compare sa isang smartphone in front-facing camera na ito. Sobrang layo nung comparison nito. Ang maganda pa ditong extra, syempre, yung kanyang keyboard. Yun yung isang nagustuhan ko dito. Biruin mo for price na 5 to 6,000 pesos, meron ng keyboard. Aba, paldo. Diba? Kompleto na. Perfect na perfect siya as ano talaga for kids as their learning tool. Pwede siyang gamitin sa school nila, 'di ba? Pwede niyo rin gamitin 'to for for business, 'di ba? Inventory, pwede siya mga idol dahil meron siyang built-in keyboard. So, kumbaga ang Videon VPad 2 all-rounder naman siya. And ang plus points dito, yung kanyang SIM tray. Ayan, meron 'tong SIM tray ito. So, pwede itong lagyan ng SIM card. So, it's 4G mobile data. So, anywhere, pwede kayo makapag-internet dito. Diba? Pwede nyo pa nga siyang gawing hotspot sa mga tablet nyo na walang wifi, kumbaga. So, very convenient. Nakakatuwa naman for this kind of price na nakapag-offer ng Mero Cellular version, kumbaga, diba? Although, real talk talaga mababa po ang RAM at ROM nito. And I think meron to in-offer na 120GB na version. Siyempre, go for that one. Kinuha ko yung pinakamababa para ma-experience natin. At titingnan din natin kung pwede pa ba siya or worth it. Siyempre, sa ating full review yan, i-explain natin. Kung very light lang naman, hindi kayo maglalaro ng mga solid 3GB CC4, ayan, meron kayong option to go budget. Pero kung meron naman kayong 1,000 pa, or 1.5 ganyan, I think go for the higher version para mas maging sulit yung hard-earned money, okay? So, the battery, ang pinaka nakaka-disappoint dito is 5,000 mAh battery capacity with 10 watt charging rate. So, yung kanyang battery and yung kanyang charging rate pang smartphone, di ba? So, hindi natin na-expect for a tablet device na may ganyang battery capacity pa. So, sobrang baba, real talk. And I think for a tablet device, usually talaga the best minimum is 7,000 mAh battery capacity. And 5,000 expect nyo, mas makunat pa yung mga ibang smartphone dito na mayroong 6K, 7K mAh battery capacity. So, yun lang naman ang major flaw nito, the battery and yung kanyang charging rate. Kaya, for me, for a price of 5 to 6,000 pesos, pwede na, di ba? Kasi sa panahon niya, maraming mga consumers naghahanap din ng murang tablet na mabibigay rin niya sa anak nila sa pag-aaral. Ayan, maganda naman i-recommend itong si Videon VPad 2. Kaya kung interested kayo, tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang mo ko itong VPad 2. Diyan na kayo bumili sa ating video dahil meron pong exclusive discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos.